Kaugnay po sa naganap na shooting incident kamakailan dyan sa Tacloban City sa Leyte, kumuha naman tayo ng pananaw kay Dr. Henry Soleta Tenedero, Dean ng St. Clair College, Caloocan City. Magandang gabi po sir, si Ryan Lisiges po ito kasama si Clazel Pardilla. Hello, good evening, Sir Ryan and Ma'am Clazel. Thank Opo. you very much sa imbitasyon. Din, bilang magulang at educator, nais po naming makuha ang inyong pananaw hinggil sa nangyari nga pong insidente ng pamabaril dyan sa Tacloban City sa Leyte at iba pang umuusbong na kaso ng kaharasan sa mga campus. Din. Una sa lahat, nakakalungkot siya, no? Isang karumal-dumal na pangyayari bilang magulang at educator. Ang paralan kasi ay tinatawag nating sanktuaryo o kanlungan o lugar ng kapayapaan. Pero sa nangyayari ngayon, parang kabaliktaran ng umuusbong. Pero para mahigit natin maunawaan yan, unawain natin, ano ba yung mga kabataan? Ano ba profile nila? Upang sa ganun hindi lang basta intervention, kung hindi, sabi nga ni Stephen Covey, seek first to understand before you're understood. So, ibang-ibang kabataan ngayon, ang mundo nila ay laganap ang social media, laganap ang barkada, etc. Compared to sa panahon na kami lumalaki. Kaya sa aking palagay, kailangan sa whole society approach. Hindi lamang sino mga stakeholders sa paaralan o yung PNP o kung sino man, kailangan sa whole. At dito, pumapasok ang kahalagahan ng role ng parenting. Sabi nga nung ilang nakaraan there's a steady decline in parental discipline. Ngayon hindi na steady. It's actual decline. So, it's a wake-up call to all, no? Na diin na talaga ang buhay ng mga kabataan na magiging sagisag ng kanilang kinabukasan. So, galing ko lang simbahan, titignan ko yung mga batang musmos. Ang tanong ko, ano kaya mga kinabukasan ng mga batang ito? Kung ang ating kapaligiran ay hindi magbibigay lunas sa mga nangyayari ngayon. So, but I remain positive. May sinasabi sa isa na before any breakthrough, magkakaroon muna ng breakdown. Pero sana hindi patuloy yung breakdown bago umusbong yung tinatawag na breakthrough. Kasama yan, paglaki sa lipunan, sa ating leadership at etc. Sir Ryan. Din, na-mention mo kanina na malaking factor na ngayon sa kung ano mang ugali ng mga kabataan dahil nga sa social media. Ikaw po ba bilang isang magulang din, nakikita mo na talagang may malaking impluwensya yung paglalaro online ng mga bata doon sa nangyari, naging attitude nila towards doon sa kanilang mga kapwa-estudyante dyan sa Tacloban City, Din? Very true yan. Tama yan, Ryan. Kapag ako'y dumadaan sa mga internet cafe, gugulat ako nagsisigawan sila, nagmumurahan dahil sa mga online games. Kaya nagkikayat ako bilang educator at author ng mga books na hindi kaya ako gumawa ng app din. Magsisigawan sila, pero ang sisigaw nila ay mga values. Wala kang pakialam, hindi ka marunong makisama, etc. So, hindi mo kasi kailangan labanan yan na totally i-abandon mo. Kasi realidad human nature, sinasabi natin, kung ano yung bawal, yun ang masarap. Yun ang palagi binibigyan natin ng mga kabataan, na tayo tumaan dyan. So, kailangan meron kang psychological approach upang sa ganun mabigyan lunas mo. So, hindi sa sasabayan mo, kundi kunawain mo kung saan sila galing at makikilaro ka. Pero sa pagkikipaglaro sa kanila, siguraduhin mo na merong values. Okay? Gaya sa aming paralan sa St. Clair College. Alam mo, tinanggap ko yung bilang dean, dekano na life skills dahil sa factor ng may sa 90% ng aming mag-aaral ay galing sa dalawang pinakamahirap ng barangay sa buong Pilipinas. Ito yung barangay Bagong Silang at Camarin. Ito yung mga kabataan na alam namin nahihiraman pumasok sa mga mamahaling pribadong paaralan. Pero ang laman ng kanilang puso damdamin ay laman ng puso damdamin ng kada kabataan Pilipino. So lahat siya ng approach namin ay hindi lamang guidance, hindi lamang lahat ng subject, even ang teaching personnel, ino-orient namin sa kahalagahan ng life skills. At gawin ito, hindi lang basta sa lecture, kundi i-embed. Hindi lang dapat siya kabahagi ng GMRC. Kailangan whether you're teaching computer, math, or science, is a whole academic approach.
Yun ang isa sa mga tanging para malabanan mo yung social media. Gamitin mo yung social media upang sa ganun maituon yung kanilang kaisipan sa mga mapandikha, no? Creative ways of using social media, not to spread hate news or fake news. Hindi, nasa gut feel na yan ng mga ating mga guro o namumunang paralan. Din, sa inyo pong pananaw, nararapat na ba na iban yung mga online games na nagpapakita ng karahasan sa mga kabataan? Go ahead, Din. Sa aking palagay, pwede mong iban yan. Okay? Pero panandalian yon. Kasi unang-una, who you are is what you do. Ang ginagawa mo sa buhay ay refleksyon kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, ng eskwelahan, ng reliyon, ng iyong mga kaibigan. So kahit iban mo yan, kaya nasabi ko kanina, human nature ang kalaban mo. Na kung ano yung bawal, yun ang pinipilit na hinahanap ng saya, ng kabataan ngayon. Kaya sa kanila, akala nila pagmumura, normal na. Yung hindi paggalang o pagsabi ng opo or what, hindi na. So kailangan siguro i-monitor ng mahigpit. Strictly monitor, but with a human touch. Okay? Hindi yung carrot and stick na kailangan gawin mo ito. Gagawin nila yan, out of compliance. But if you want a long term, kailangan bata pa lang, early on, gagabayan mo na. Parenting does not start when your child in school, pero habang maliit pa yan, binibigyan mo siya and you show the kind of values you want them to bring out later on in their life, Madam Clazel. Oo. Din, matapos nga yung insidente na nangyari dyan sa Tacloban, sa Leyte, naging mainit na usapin ngayon yung tungkol sa juvenile justice law. Ano po yung pananaw niyo po dito bilang isang din at bilang isang magulang na rin po? Sa pangyayari ngayon, siguro kailangan na repasuhin yung juvenile law na yan. Okay? Tama yung mungkay na babaan. Pero sa ganun pa man, kahit babaan mo yan, babalik tayo doon sa foundation. Kung hindi mo alalayan ang eskwelahan, ang mga magulang, ang community, ang barangay, baliwala yan. You know, sabi nga, ito yung wake-up call. Yun nangyari nung in the span of 1 week. Nangyari sa Cavite, Tacloban, at marami pang mga hindi nababalita, ay isang wake-up call para sa ating sambayanan na talagang tingnan ng eskwelahan. Ano ba talagang kahulugan ng source of peace? Kahit kumuha ka ng maraming rules and regulations, kung hindi isa sa puso, isa sa buhay ng mga guro, ng mga magulang, ng mga barangay, etc., yun ay whole community approach. Maganda yung may deterrent. Pero kailangan siguro, ako personal view ko, kailangan ng tingnan muli, repasuhin, alisin yung politika, tingnan yung talagang epekto kung babaan yung edad o ano mangyayari. Din, mensahe na lamang po sa mga educational institution, sa mga magulang at sa mga kabataan. Go ahead po, Din. Ang ating kabataan may taglay na henyo. Okay? Alam natin yan. Na hindi dahil sa ikaw mayaman na mahirap, ikaw magiging matagumpay sa buhay. Maaari magkaroon ka ng malaking bahay na hindi naman tahanan, mamahaling higa na masarap tulog, higit sa lahat. Bawat kabataan ay may karapatan na maging maligaya, magkaroon ng pag-asa, umunlad sa ating pamumuhay. At yun ang ating responsibilidad. Ako bilang magulang, bilang kasapi ng National PTA, kayo bilang nasa media, at yung simbahan, nagbibigay ng magandang aral, at lahat. So kailangan magkaroon tayo ng concerted. You know, sabi nga, there are many ways of skinning the cat. So kailangan natin bigyan talaga ng seryosong pananaw at paninindigan upang sa ganoon natin mga kabataan ay mabigyan ng magandang pag-asa. Alright, maraming salamat po Dr. Henry Tenedero, Dean ng St. Clair College dyan sa Caloocan City. Magandang gabi po.